ang talata natin pong tatalakayin. Okay, pakiano mo nga sa ano? Sabi po dito, doon muna sa una, sa ano? Sa meron pong binanggit dyan ang mang-aawit na si David na okay, sa Tagalog, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Gusto mo bang payapa? Hindi mo matatagpuan ang kapayapaan sa mundo. Kay Lord lang. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Gusto niyo ba kaligtasan? Kay Lord lang. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. Alam niyo ba yung muog? Kanlungan. Kumbaga, kung may bagyo, ligtas ka sa bagyo kasi may nakakanlungan ka. Okay. Verse 3. Okay. Hanggang kailan maghahaka kayo ng masama laban sa isang tao upang patayin siya ninyong lahat na gaya ng pader na tumagilid o bakod na nabubuwal? Sila'y nagsisipang sangguni lamang upang ibagsak siya sa kanyang karilagan. Sila'y natutuwa sa mga kasinungalingan. Sila'y nagsisibasbas ng kanilang bibig, ngunit nanganunumpa sa loob. Ayan o, yung mga hipokrito. Nakangiti, pero galit. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog. May manabanggit dito yung bato. Ano po yung bato? Sabi niya. Asan na yun? Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian. Taas. Okay. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. 8. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap Niya. Diyos ay... So, tatalakayin ko po ito kasi doon po sa balikan muna natin yung Isaiah 60, 1 and 2. Sabi po ng Isaiah 60, Arise and shine, for the light is come. So pag sinabing arise and shine, ibig sabihin, nasa dilim ito. At may dumating na liwanag. Okay? And the glory of the Lord is risen upon thee. Pagdating sa next For behold, darkness shall cover the earth. Ano raw ang magbabalot sa daigdig? Darkness, kadiliman, and gross darkness, the people, but the Lord shall rise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Now, naalala niyo yung mensahe ko nung linggo, ang banta ng Antichrist, ang kanilang agenda sa 2030, ang mag-take over sa buong daigdig. Hahawakan nila ang buong mundo. At gaano tayo kahanda? So sa ngayon, medyo panatag pa. Pero pag dumating ang araw na yon, doon na maglalabasan ang mga kulay natin. Sa panahon na yon, malalaman kung ikaw ba ay totoo
o nagkukunwari lang. Kasi panahon po yun ang Antikristo ang gagawin yan, usigin ang Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyano. Kasi yung hindi po totoo, kay Satanas na yun. Paano nila gagalawin ang pag-aari nila? Ang aanin nila, yung mga totoong Kristiyano. At sabi po ng history repeats itself. Noong panahon ng mga apostol, ang mga inusig lang noon, yung mga totoo. Bakit? Kasi kung ikaw ay kakampi nila, paano ka usigin? At marami po ang kakampi sa kanila. Para galit ng mga Antikristo, papanig sila doon. At doon na ngayon makikita kung sino ka. Sa ngayon, panatagpan. Ating ng pressure, doon lulutang kung sino ka talaga. Ikaw ba'y kakampi pa ni Lord? O kaaway pala? Sa ngayon, ulitin ko, ngayon wala pa. Pero pag dumating yung gross darkness, magkakaalaman na kung ano ang tunay nating pagkatao. Amen. Kaya nga tayo po ay tinitrain sa pananampalataya dahil baka dumating ang araw, kaaway ka pala ni Lord. Idadagdag ko lang ito na mensahe ng propeta. Sa Shalom po ito, paragraph. Kasi ulitin ko, maraming nakangiti, pero iba ang laman ng yung nandun sa loob niya iba. Now, may sinabi po ang prophet dito sa paragraph, medyo po ito, sa paragraph 6 sa Shalom. Sabi po ng prophet, but really, frankly, we have never seen each other. Hindi pa pala tayo nagkikita. Paano yun? Nandito ka, pastor, nakikita kita. Pero sabi ng prophet, dito sa atin, hindi pa raw tayo nagkikita. Bakit niya nasabi yun? Did you know that? We have never seen one another. Kailanman hindi pa you hear something speaking out of a body here that impersonates whatever it's on the inside. So then, when we talk to each other, we are really not talking to the body. Ayun. It's the spirit inside. So, bagamat tayo nag-uusap, hindi ito ang pag nag-uusap tayo, hindi itong laman natin na nag-uusap, yung nasa loob natin ang nag-uusap. So, ang tanong, nakita mo na ba yung loob ko? Kung ano yung itsura ko. Sa flesh, ito ang itsura ko. Pero sa inside ko, hindi nyo, at maging kayo, hindi ko alam kung ano itsura nyo sa loob. Kaya sabi na pastor, kung magkita-kita tayo doon. Kaya kung gustong makita si pastor, sikapin mo rin na yung nandiyan sa loob mo, yan yung totoo. Kasi pag hindi yan totoo, hindi tayo magkikita. Baka doon kayo magkita sa kabila. Amen. So sabi niya, it's the spirit inside, but the body is the thing that identifies the spirit. O yun. Pero sabi ko nga kanina, malalaman mo yung panlabas mo doon sa loob. Hindi mo yun may tatago, lalabas yan. Kung ikaw ay
Walang nagsisigarilyo rito. Tabako lang. Okay. And therefore, when we speak to each other, we are quickly can understand right away whether we are Christian or not. O, so ma-discern mo ang tao kung siya. Kasi yung espiritu mo, iyan ang nanguusap. Kaya malalaman mo, ako kilala ko ang tao eh. Hello? Ano mo nalaman? Basta kilala ko. Kung sino ka, kilala ko. Hindi ko na kailangang sabihin pa sa iyo, basta kilala ko. Nagmamanifesto ang nasa loob mo dito sa labas. Amen. Okay. Now, bago ko po ituloy na ano ng propeta. Ito pong salitang, kasi dalawa po ang binanggit doon sa ating teksto. Liwanag at dilim. Amen. Ano po yung kahulugan ng salitang shalom? Kasi sa shalom ko po ito kinuha ang karamihan. Ang kahulugan po ng shalom, at yan po ang mga pagbati sa Israel. Pag nagbabatian sila, shalom! Ang kahulugan po niyan ay peace of God. Kapayapaan mula sa Diyos. Kaya pag binati mo ang isang tao ng shalom, kapayapaan. A symbol of Christian love and unity. Nung Friday po, ay naihapyaw ko yung yung sing-sing. Naalala nyo? Nung Friday. Bakit? Sabi nung lalaki, ang sing-sing na ito. Ganon din si lalaki. Sa babae, ang sing-sing na ito. Simbolo po ito ng ownership. Pagmamay-ari. Kaya mo ito sinusuot, ako lang ang may-ari sa iyo. Sasabihin din ito, ako rin ang may-ari sa iyo. So, doon sa prodigal son, sinuutan ng father ang anak ng singsing. Ano naman ang kahulugan nun? Acceptance. At sa ang singsing po ay sumisimbolo sa eternity. Kasi wala po itong dulo. Walang dulo yan. Eternity. Iyan po ang Diyos. So, ngayon sabi po dito sa aking note, pangalawa, kahulugan ng shalom, freedom from disturbance. So, ibig sabihin, walang kaguluhan, walang ingay. Iyan po ang peace. At sa ating pong kalagayan ngayon, dahil nasa dulo na tayo ng panahon, natapos na ang Son of Man, Son of God, at bilang nasa dulo, kapag ikaw ay totoong eternal, nasa Son of David ka. At ang Son of David, lagi nating naririnig, payapa po ang buhay niyan. Hindi po yan nag-struggle. Hindi po yan namumroblema sa pangangailangan. Araw-araw, hanap ng hanap, hindi ka makontento sa kung anong binibigay ni Lord, ibig sabihin, magulo pa ang buhay mo. Amen. Okay. At sabi ko nga sa inyo, darating po ang panahon, sabi ng prophet, marami po ang makakaranas ng disappointment. Ano po yung disappointment na tinutukoy niya? Marami ang nag-aakalang sila'y ligtas pero hindi. Amen. So kaya nga yung tinuro ni Brother Gerald kanina, eternal life, yan lang po ang ligtas. Yung mga taong nagtataglay ng eternal. Amen. Now, kung inyo pong dito nagmumula ang araw, di ba? At pag nandyan po ang araw, maliwanag. Pero lumalakad po, pumupunta dito sa kanluran. Pag ang araw lumubog, ano po ang kapalit dito? Dilim. Ang araw po, sabi ng prophet, sumisimbolo yan sa mensahe.
Hindi sa lahat ng panahon may araw. Ang araw dumating sa panahon ni Pablo. Ba? So hindi po sa lahat ng panahon mensahe ni Pablo. Hindi sa lahat ng panahon ang panahon ng ating propeta, Laodicea. Amen. So dumating ang araw sa panahon ng Laodicea, sa panahon ng ating propeta. Subalit lumubog na rin. Tapos na ang church ages, kaya kung ang araw nandoon at nandito ka, dilim na po ang nasa sayo. So yung iniwan ng mensahe ng third coming, dilim na po yan. At marami pong naiwan sa dilim. Bakit? Pag ang tao hindi umabante, nasa dilim na po siya. Kahit iyan po ay mensahe rin, pero pag hindi yan ang mensahe ng panahong ito, sila po'y naiwan na sa kadiliman. Kaya mapalad ka kung ang mensahe na kinakain mo, kasi mahirap pong kumain. Kaya nga ako po'y kasi dito po, hindi ako magpapatayo ng second coming dito. Dito sa church natin. Compromising po yan. Mabuti pa ang second coming ang makinig sa atin. So, iyan po ang gusto kong Ngayon, ayoko namang ng tao. Pero, kapag ang isang mensahe na pag-iwanan, kung saan lamang ang araw, at ang araw po yung mensahe, salita ng Diyos, si Lord yun. Nandun lang po ang liwanag. Kaya pag iniwan na ito ni Lord, dilim na po yan. Amen. O, balik tayo sa, Bible muna. John 9:31. Ano po ang sabi diyan ni Jesus Christ? John 9:31. Okay. Ano sabi diyan? 31. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pagmuni-muniin nga ninyo. Kapag makasalanan ang tao, kahit anong prayer ang gawin yan, hindi makikinig ang Diyos. Kaya be sure na kung tayo po'y lumalapit sa Diyos, naglilinis tayo. Dahil once na nasumpungan ka ng Diyos, makasalanan ka, hindi daw nakikinig ang Diyos sa makasalanan. Datapat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. So kanino lang nakikinig ang Diyos? Sa gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, huwag kang umasa na pakikinggan ka ng Diyos. Amen. Dito na ko. Sabi po dito ng buhat ng lalangin ang sanglibutan ay hindi nairinig kailanman na napadilat ng sino man ng mga mata ng isang taong pinanganak na bulag. So meron ditong pinagaling si Lord na bulag. Amen. Sabi na. 33. Kung ang taong ito hindi galing sa Diyos, si Lord John, ay hindi makagagawa ng anuman. So wala po tayong magagawa. Maski ako, marami po ang gumaling sa prayer ko, pero hindi po ako ang nagpapagaling. Isang tanda na nandyan sa iyo ang Diyos, kaya gumaling yun. Hindi ako. 34. Sila'y nagsisagot at sa kanya sinabi, ipinanganak ang lubos sa mga
mga kasalanan at ikaw baga ang nagtuturo sa amin. At siya'y pinalayas nila. Ha? So yung pong bulag na pinagaling ni Lord, nung tinatanong siya at sinagot naman sila na, yung ang nagpagaling sa akin yun. Yung lalaki yun. Sumagot siya at sinabi, at sino baga siya, Panginoon, upang ako'y, namalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpog sa kanya, sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya nakita mo na at siya nga na nakipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa siyang libutang ito upang, pakinggan niyo ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita. At upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. So ang sadya pala ni Lord sa lupa, yun daw mga nakakakita, bubulagin. Pero so ang tinutukoy po dito ni Lord yung kasi nung dumating si Lord, nagbago na po ang testament. Nagbago ang dispensation. Pumasok si Lord, grace. So yung mga taong, sa Biblia, sa Old Testament, may dala sa New Testament bagong mensahe. At nakita natin na nung dumating si Lord, tinanggihan siya. So makikita nyo ang kabulagan ng mga tao, yung kanilang pinagpipray, yung kanilang hinihintay na magliligtas sa kanila, tinanggihan nila. So yan po yung kabulagan. Yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos, hindi nila makita. Sila yung sinasabing nakakakita, pero nung dumating yung kanilang pinapanalangin, nung dumating ang kanilang inaasam na magliligtas sa kanila, pinatay nila. So sila'y bulag. At tayong mga hintil na hindi naman kabahagi ng kaligtasan kung tutusin, tayo ngayon ang nakakakita. At marami pong bulag ngayon. Dumating ang mensahe, yung kapanahon ng mensahe, hindi nila makita. Si Lord po ito. Amen. Sabi niya, upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita. Tayo po yung dating hindi nakakakita, tayo ang nakakita. Yung mga dating nakakakita, yung mga unang nakakita ng mensahe ng propeta, hindi na nila makita yung ngayon. Yung mga Parisiyo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. Sa kanila ay sinabi, pakinggan niyo po ito. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Mabuti pa pala kung literal kang bulag, hindi mo nabasa ang mensahe, wala kang kasalanan. Datapat kasalanan. At marami po tayong nai-encounter ng mga tao na sila daw ang tama. Malian niya inapuntahan mo. May nag-text pa nga sa akin, Brother Rudy, mag-ingat ka dyan sa napuntahan mong mensahe. Hello, ako pa ang naging mali. Na samantalang nakikita ko kung ano ang takbuhin ng mensahe. So sabi ni Lord, sa mga taong ganon, malaki ang kasalanan ng mga taong nagsasabing sila'y tama, mali pala. Hello. So sabi po ng dito, iyan po ay ng mga Parisiyo na nandyan na, katulad ni Jesus Christ, nandyan na si Jesus. Nandyan na yung hinihintay nilang magliligtas sa kanila. Pero hindi nila nakita. Pinatay nila. Amen? Ano po ang kahulugan ng salitang darkness? Bago tayo bumalik sa propeta. Pag sinabi pong darkness, blindness, o kabulagan,
Kapag ang tao nasa dilim, wala siyang makikita. Naalala nyo yung isang salot sa Egypt? 3 araw, pinadilim ng Diyos. Kung nasaan ang tao, hindi na siya nakaalis doon sa sobrang dilim. Kulay itim talaga. Wala. Isang lugar lang ang maliwanag, doon sa Goshen. Sa lugar ng mga Israelita. Sa lugar ng mga naniniwala sa Diyos. Pero saan? Sa sanlibutan, dilim. Amen. Kaya 3 araw silang, kung nakaupo sila doon, nakaupo na sila 3 araw. Kung nakahiga, 3 araw nakahiga. Sa dilim. Amen. So, kahulugan ng darkness is blindness. Pangalawa, wickedness. O kasamaan. At sumisimbolo ang darkness ng kamatayan. Ano pa? Panahon ng dyablo. Ang darkness po sumisimbolo sa panahon ng dyablo. At walang pangunawa. Amen. Ano naman ang light? Kasi yan po ang ating tinatalakay. Ang light is brightness, liwanag. Or clarity at buhay. Amen. Or enlightenment. Or exposition. Ilaw. So yan po ang kahulugan ng light. Ano pa? Uncover. Reveal. And understandable. Nagkakaroon ka ng pangunawa sa liwanag. Amen. Balik po tayo sa Bible. Malakay. Chapter 4. Okay, pakibuksan mo. Chapter 4, 1-3. At balik tayo sa propeta. For behold, the day cometh, that shall burn, and all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up. 2. But unto you that fear my name, ano naman? Shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, said the Lord of hosts. For remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. And behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Great and dreadful day. So mayroon pong parating. At mabigat po yan. Great and dreadful day. Balik po tayo sa sa prophet. Paragraph 9. God is in man. Nasaan daw ang Diyos? Ayan, kaya yan po yung laging sinishare ni Brother Gerald na ang Holy Ghost nasa loob ng tao. Ngayon gusto ko po itong ihapyaw dahil kung ang Diyos pala ay nasa tao, gaano ito katotoo? Sabi ni Brother Gerald kanina, si Pablo, sa pag-uusig niya sa mga Kristiyano, sinabihan siya ni Lord, para kang sumisipa sa tulis. Kapag inusig mo ang Kristiyano, para kang sumisipa sa tulis, may laban ka ba? Ang kalaban mo tulis? Pero sabi ng Panginoon kay Pablo, para kang sumisipa sa tulis. Po ako ng isang
naglilingkod daw siya sa Diyos. Sinabihan ako ng, bakit ka nagpapalayas ng demonyo? Ikaw ang demonyo rito. Lingkod ng Diyos, sasabihin mong ako ang demonyo? Blasphemy po yan. Iyan po yung paratang kay Jesus Christ na nung nagpapalaya sila ng mga diablo, nagpapagaling, inaalihan daw siya ni ano? Sino yung Diyos nila? Beelzebub. So as na sinabihin mo ang taong nandyan ang Diyos, nilalait mo ang Holy Ghost. Ano nangyari doon sa nagsalita sa akin? Hanggang ngayon, naka-wheelchair. Amen. Yan po ay babala dahil ang Diyos pala ay nasa tao. Ano pa? Ito, babanggitin ko lang po ito. Meron pong mag-asawa banda dyan, kilala nyo. O sinisiraan din ako kung ano-anong sinasabi laban sa akin. Ano nangyari? Mag-asawa, patay. O dati nating kasama. Lumabas, sinisiraan ako. O. Lahat ng naninira sa akin. O, may kamag-anak si Jackie. Patay. Amin, dahil nilait ako. Oh, sa Bicol, ilan na? Sa Bicol ang namatay. Na kinalaban ako. O yung kamag-anak ni Sister Joanna. Amen. Ilan yung namatay? Kinalaban ako. So, nakakatakot po na kapag ang kinalaban mo, nandyan pala ang Diyos. Dahil sabi ng prophet, God is in man. And He's identifying Himself today in His church. O, makikilala mo si Lord ngayon, nasa iglesia na. Ano? Sa isang tao lang si Lord. Pero ngayon, nasa iglesia na. Kaya sabi kanina ng prophet, hindi pa tayo nagkikita. Kaya hindi mo alam kung sino ang nandito sa akin. Hindi ko rin alam kung sino ang nandiyan sa inyo. Amen. So sabi niya, in the born-again Christian, God identifies Himself. So dyan nagpapakilala ang Diyos kapag totoo kang born again. Amen. And the outside world will only know God as they see God in you and I. So makikita ng tao ang Diyos kung ang kilos mo, kilos ni Kristo. Pero paano kung ang kilos mo makikita ba si Kristo dyan? So makikita daw ang Panginoon sa iyo kung ang kilos mo, Kristo. That's the only way that they will know God is when we are written epistles. Tayo yung mga nakasulat na misay. Epistle of the Scripture. We are read of all men. So mas ba ang mga unbeliever, alam nila kung Kristiyano ka. Nababasa yung kilos mo, kahit unbeliever po yan. Lalo na kung believer yan. Sabi rito, we are rid of all men, and the life that we live reflects what's on the inside of us. So yung ating dito sa loob. What's on the inside of us? A man is identified by the works that he does. So anong ginagawa mo? Iyan ang nagpapakilala kung sino ka. So our works should be good. See, always good because we are representing our Lord Jesus Christ. Kasi sabi nga kanina ni Brother Gerald, tinanong yung guru, si Lord, mabuting guro, paano ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti. Diyos. Nakagawa ko, pastor, ng mabuti. Kinilos ka lang ni Lord. Pero ang tunay na gumawa ng mabuti, si Lord.
Maraming gumaling, hindi po ako nagpagaling. Si Lord. Ginagamit lang tayong instrumento ng Diyos. Kaya nga, sabi kanina ng Sunday School, hindi pwedeng gumamit si Lord ng hindi Kanya. Ang ginagamit lang ng Diyos, yung Kanya. Kaya kung hindi ka sa Diyos, bakit ka gagamitin ni Lord? Ang dami namang pwedeng magamit. Kaya, tingnan mo ang sarili mo, ginagamit ka ba ng Diyos? Sa Diyos ka. Pero kung hindi ka na ginagamit, ibig sabihin, hindi ka sa Diyos. Ba't ayaw niyang gamitin ka? O ayaw mo lang talaga magpagamit? Dahil kung ikaw ay gustong magpagamit, nagpagamit ka. Because we are representing our Lord Jesus Christ. Mahaba po ito, pero sikapin ko na lang na paano ito? Sabi po rito sa God is eternal, and therefore this life that we now live in is only reflecting what is ahead of us. The real one that cannot die. So nakita nyo ba? Meron tayong bahagi na hindi po mamamatay. Lahat ng flesh natin, mamamatay po lahat yan. Pero may bahagi na eternal. Kung eternal ka. Ha? Okay. The body that cannot perish. So mayroon tayong body. Kasi po, pag alis po natin dito sa flesh, may another body tayo. At yung another body, iyon po, meron tayong katawan. Pag alis natin sa lupa, iyon pong katawan na yun ang isusot natin. At sabi ng prophet, hindi ito namamatay. Grabing katawan, ano ha? Oh. The life that cannot be taken. And therefore, the scriptures is right when it says that we have everlasting life. We have eternal life. We shall never die. Dito sa lupa, may kamatayan talaga. Wala pong taong hindi mamamatay sa lupa. Pero pag alis mo sa laman na ito, meron kang body, hindi mamamatay. Ano kayang klaseng ano yun? Ano? Biro mo, lilipas milyon-milyong taon, buhay ka pa rin. Dito, mapalad ka na kung umabot ka dito ng 100. Panalangin mong kamuting ka ng 100. Kasi may 100,000. Ano mo yung, bigay ng presidente, 100,000. Kaya lang, panahon ng Antikristo yun. Amen. O baka hindi na tayo umabot dun sa panahon na yun. Because you become, when you're born again, you become a part of God. Kaya pala wala kang kamatayan kasi nagiging bahagi ng Diyos ang mga born again. You become a part of God. See, you are forever for eternity. Andiyan ba? Ayun. Never to fail. You are part of God because you are His son and daughters of God. Imagine nyo nga mga kapatid, hindi ka namamatay, hindi ka nagkakasakit, hindi ka nagugutom, hindi ka Yan po yung buhay na sinasabi ng propeta. Kung ikaw ay born again, born again ka, at pag sinabing born again, new birth, bagong buhay. Amen. Lipat tayo. Ito. Medyo maganda po ito. Then my life should reflect Him. Sabi ng prophet, as my life reflects my earthly father in the image that he was in, they say I look a whole lot for like my father. So si Brother Branham, sabi niya, yung tatay ko, marami nagsabi kamukha ko. Ang tatay ni Brother Branham, kalbo.
Kaya, kalbo rin siya. So, marami ang nagsabing kamukha ko ang tatay ko. Okay, so, pakinggan niyo po ito. So then, therefore, it's His image reflected in me. Yung tatay niya. And you, your Father reflected in you. So tayo, may minamana tayo sa tatay natin. Ako, ayawan ko kung ano naman ako. Pero ang tatay ko kasi, mabuti na lang hindi ako nakapatay. Tatay ko may pinatay. Mabuti hindi ko namana yon. Ha? Oh, sabi dito. So meron tayong namamana kung sino ang tatay natin. Ha? And your Father reflected in you, and your parents. And so, God our Father is reflected in us when we are born again. Ayun. So kung ano ang Diyos, mag-reflect ito sa atin kung born again tayo. Kung ano ang Diyos, mamanahin mo yan. Kung ano ugali ng Diyos, ugali mo yun. Kung ang Diyos nagsisigarilyo, kaya ka nagsisigarilyo. Dahil ang paniniwala mo, nagsisigarilyo ang Diyos. So makikita sa buhay natin kung ano ang Diyos, kung born again ka. So kung hindi nakikita sa iyo ang buhay ng Diyos, sinabi ng Panginoon sa John 14:12, ang sumasampalataya sa akin, gagawin din niya ang mga ginawa ko. Ano lang ginawa mo na ginawa niya? Hello? Dahil kung ikaw ay tatay mo ang Diyos, makikita sa iyo yung gawa niya. Hello? At higit sa lahat, ang Diyos banal. So makikita magre-reflect ang kabanalan sa isang mananampalataya. Sabi niya? So, God our Father is reflected in us when we're born and conformed here to His image. So makikita ang Diyos sa atin. Kasi kaya nga, binabasa rin tayo ng tao, mga nakakakita sa atin, sinasabi, ay, born again yan. O, naalala niyo yung kwento ko noon? Dito sa sa bayan, bumili ako. Notebook ang binili ko noon eh. Ngayon, may kausap yung may-ari ng grocery. Sumubra ang sukli. Di habang nagsasalita yung gusto ko nang sabihin, may ganda pa ng usapan nila. Kaya gusto ko umalis na rin. Kaya ganito. Sobra ho itong sukli niyo. Nandoon yung kausap niya. Malaki rin yun. Alam niyo ang sabi nung kausap? Siguro born again yan. Paano kung binulsa ko? Kasi maraming ganon. Binubulsa. Oy, naalala ko yung isang tinuturuan ko sa Alaminos noon. Ha? Mga kapatid niya, mayroong lalaki. Nalaglag yung 200. Pinulot ko, sabi niya. Tatanga-tanga siya eh. Tinestimonyo pa. Ba't hindi mo sinuli? Nakita mo na. Kasi maraming ganon na nagtatake advantage doon sa pagkakataon. Siguro niya sa akin to binigay ni Lord. Nilipad eh. Amen. Doon makikita mga kapatid kung sino ka. Mamaya, makikita na naman natin kung sino yung sa Diyos. Pag magnanakaw ka, pinakita mo na sa dyablo ka. Dahil sabi po ng John 10 verse 10, si Satanas magnanakaw, killer, at nagwawasak. Amen. Pero wala dito niyan. Wala. Tingnan natin mamaya. Tuloy tayo. Dito ako sa
ng mga nabasa ko rito. 37. And David, speaking here, God is our rock. God is our rock when God has been revealed to us. So, kailan naging bato ang Panginoon sa atin? Kapag siya'y naghayag. Kasi po ang word na rock is revelation. Kapag naghahayag sa iyo si Lord, siya'y bato. Ha? That becomes a rock. God is our rock. Amen. Now, sabi po, we're facing here in our two subjects that we read. The two scriptures rather of a very contrast one to the other. So, magkaano daw yun? Salungat. Bakit magkasalungat? In Isaiah, it says, arise and shine, for the glory of God has come upon you. The light is here. And then the very next text, next verse, he says, gross darkness. Yung isa liwanag, pero yung pangalawang scripture ay gross darkness na. Is a at nasa tao din ang liwanag kung nasa kanya ang Diyos. Okay, now, ito pong light and darkness, magkaiba po ito. Itong light, si Lord ito. Ang darkness, at sinabi ng prophet, gross darkness ang mapupunta sa tao. At sinabi rin po ni Paul, 2 Timothy chapter 3, in the last days, magiging worse ang buong mundo. Kaya wag po tayong magtaka bakit ito ganito, marami ng magnanakaw sa gobyerno. Sinabi po ng Biblia yan. Sa huling panahon, ito po yung huling panahon. Kaya huwag tayong magtaka bakit maraming magnanakaw, maraming kriminal, maraming adik, maraming kung ano-ano, maraming rape na nangyayari ngayon. Kasi ito na po yung huling araw. At ito po, buong daigdig. At ang mabigat yung sinabi ni Lord sa Matthew 24. Lindol, gera, gutom ang mangyayari sa buong mundo. Yan po ang darkness na tinutukoy sa Bible. Magkakaroon ng malaking gutom sa buong mundo. Pero sa isang totoong Kristiyano, hindi niya po mararanasan yan. Dahil may mga example sa Bible, si Elijah, panahon ng tagutom, may nagrarasyon sa kanyang mainit pang munay galing sa bakery. At may palaman na karne. Sa panahon ng tagutom, hindi nagutom si Elijah. Ganon din po ang mangyayari sa mga born again, sa mga totoong Kristiyano. Hindi po yan dadanas ng gutom. At sabi ng prophet, hindi ang mundo. Yung mga sinabi dito ng propeta, gross darkness. Marami pong kapighatian ang dadaanan yan. Pero pasalamat ka kung ikaw ay totoong born again, hindi mo yan mararanasan. Maaring mapitik-pitik ka rin, pero hindi ka ilalagay ni Lord kasi meron tayong tagapagligtas. At totoong Diyos ang tagapagligtas natin. Sabi niya, and then, when we are in a mixture of light and darkness, and then my address to the church is shalom, peace. Let's find out what it's all about. See? We are facing this year. Baka ganun din sa atin ngayon, this year. Ano yung ating hinaharap? With both darkness and light. So, magkahalo. Pero, sa isang Kristiyano, hindi po dapat tayong mahaluan ng darkness. Yung mensahe ng panahon, huwag niyo pong i-entertain yan. Meron tayong bagong mensahe. Amen. The world is in one of the most chaotic times of darkness, ang buong daigdig, that it's overstood in, and yet, it's standing in, again, the most blessed light that it ever did shine in. Okay.
Now, dito po ako, sa ano. Kasi po mahaba masyado ito. Dito po sa paragraph 53. Like the Jews was in the days that Jesus came to the earth, Isaiah had prophesied of it and said, there would be, they would have eyes, but couldn't see. O, parang rebulto ito. Yung pinangaral ko kagabi doon, brad, sa inyo. May mata, hindi makakita. May bibig, hindi makapagsalita. May tenga, hindi makarinig. Kaya yan yung kanta ni Freddy Aguilar. Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan. Ano yun? Bulag. May pipi. May bingi. Kaya, Brad, believe ako sa'yo. Sinurrender niya yung itong mag-asawang ito, madali silang turuan. Nung ipangaral ko kagabi ang idolatry, anong desisyon nyo? Tatapon na namin ako yan, pastor. Huwag niyong ipamigay. Kasi baka mamaya, inalis nyo nga sa altar, binigay nyo sa kapitbahay, itinapon nyo doon si Satanas sa kapitbahay mo. So, dali namin pastor sa church. Kaya nandun sa likod. Mamaya, mamartilyuhin ko. Huwag nyo kakong durugin dito sa bahay nyo kasi baka makita kayo ng kapitbahay nyo. Sabihin, mga demonyo kayo. Dinudurog niyo ang Diyos. Okay. So, dito nakita ni Isaiah, sa panahon natin ito, marami sabi niya, they would have eyes, but couldn't see. Nagbabasa rin sila ng mensahe ng propeta. Ito nakikita natin. Parehong pinaggagalingan ng mensahe, pero bakit meron silang hindi nakikita? Prenapisay na po yan na Isaiah na sa panahon ito, maraming mata, hindi nila makikita. They would have eyes but couldn't see, and ears and couldn't hear. And that's the reason Jesus prayed their forgiveness. Mabuti noon, si Jesus Christ, mediator. Kaya sabi ni Lord, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, hindi na siya mediator. Iyan pa ang danger ngayon. Wala nang Kristo na magpapapako uli sa krus para patawarin ang tao. Isa siyang judge. Hatol na po ngayon. So pag hindi mo pa rin nakikita ang totoo, nananatili ang kabulagan, nasa sayo na yan. Desisyon mo yan. Kasi ipinaglalaban pa nila at sayo pa sasabihin mali. Pero ano sabi kanina ni Brother Gerald, makikita ito sa buhay ninyo. Ano ang nakita mo, brother, sa yung sabi mo kagabi? Gaganyanan? O sa Diyos ba yan? Pero bronhan din sila. Tama, makikita ang buhay kung sino ang totoo. Sa buhay na ngayon makikita. Dahil ang third coming, buhay po ito. Kung anong nababasa at maririnig natin, ikaw yan dapat. And that's the reason Jesus prayed for forgiveness, because it had to be that way to fulfill the scripture. And it's returned again to us. The Bible has spoke of this day that we live and said, these things would come. So bumalik na naman tayo sa ganung kalagayan. At masahol po ngayon dahil kung paano po ang panahon ni Noah. Buong mundo, 8 lang ang naligtas. Buong mundo. So ngayon po, konti lang din ang maliligtas.
Amen. Ang akala kasi ng iba, kaya marami ang dumadalo sa church nila. Oy, dito kayo, kami ang tama kasi tingnan nyo ang church namin, ang laki. Eh, paano si Jesus Christ wala simbahan? Hindi tama. Oh, marami kami rito. Libo-libo, milyon-milyon. Eh, paano si Jesus lalabing-dalawang membro? Hindi siya tama. Kaunti lang ang maliligtas at dito sa atin, mayroon pandelikado. Kung mayroon dito hindi pupunta lamang sa langit yung mga totoong born again. So dapat magpakatotoo tayo. Amen. O sabi ito, gross darkness upon the people. And we see it that there's something that just simply the people want to buy but they can't. So, marami din ang gusto pero hindi nila magagawa. Alipin. Oh. Nicodemus expressed it one time before the Lord, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man could do the things that you do if God wasn't with him. But it was that darkness or blindness upon the Jewish race that the Messiah might come to take from the Gentiles a bride. They had to reject him. Ayun. So, nangyari yun mga kapatid, programa. Para bagang, ito, pakinggan nyo ito. Para bagang itong, ay isang drama. Kumbaga, gumawa si Lord ng pelikula. Kunwari, gumawa siya ng pelikula. At, siyempre sa pelikula, mayroong producer. May director. May author, writer. May bida. May kontrabida. Amen. So, gumawa si Lord ng kasaysayan ngayon. Ang bida sa pelikulang mabinta, Fernando po ang bida. Pag Fernando po ang kinuha ang bida, sigurado, maraming tao manonood niyan. Kukunin din niya, leading lady, Susan Roses. Ngayon, para mas mabinta ang pelikula, ang kukunin niyang kontrabida, Paquito Diaz. Max Alvarado. So talagang maraming manonood yan pag iyan ang pinagsama-sama. So dito ngayon, kung paano si Fernando po may leading lady, ganun din dito kay Jesus Christ. Ang leading lady niya, bride. Amen. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo, saan ka na ilagay sa pelikulang ito? Ba sa kasama ng bida? O nailagay ka sa kontrabida? Wala kang magagawa. Si Lord po ang naglalagay sa tao kung saan ka ilalagay. Pasensya ka na lang. Kung nailagay ka sa kontrabida. Bakit? Kasi dito, yung tagapagligtas na dumating, na-reject nila. And that's the gross darkness. Yung rejection sa mensahe kay Lord. Once you reject the message, you are rejecting God. Kaya, ano ang dumating sa mga rejector? Gross darkness. That's light. Ayun. Ang kabiguan, makita nila ang liwanag. Ang liwanag po dito mensahe. At mapalad ka kung ito, nire-reveal sa ni Lord. Kasi kahit anong salita ang gawin ko rito, kung hindi mag-reveal sa iyo si Lord, hindi mo ito makikita. Manapako, kontrahin mo ito. Kasi katulad ni Jesus Christ, nung kinontra siya, bakit? Hindi na-reveal sa kanila na yung hinihintay ng dalang tagapagligtas. Ayun na pala sa harapan nila. At ngayon, hawak nila ang libro. Branham messages. Pero hindi nila makita yung nakita natin. And that's the gross darkness that's upon the churches and things today, to fail to see the light that's shining. See, there seems to be such a heavy press. We take some of the noted evangelists today,
They are constantly screaming for a revival and working right against it. Ha? Anong klase ito? Nangangaral sila pero ang ginagawa na pala nila kontra. Ha? Pinapangaral mo, Branham, pero kinukontra mo na yung third coming. Nandiyan sa quotes ni Brother Branham ang third coming. So ikaw ito. Kapag gano'n. We take some of the rotten evangelists today, they are constantly screaming for a revival and working right against it. See? Not understanding. Without understand. Hindi nila naunawaan. Kaya, hindi nila namamalayan, kontra na pala sila sa salita ng Diyos. Amen. Malapit na po. Bigyan niyo pa akong 3 oras. The prophet said, gross darkness upon the people. Okay? Upon the people of the world at this time. And that's exactly what we've got. Gross darkness upon the people. Iyan na po ang kalagayan ngayon. Iilan-ilan lang kung paanong panahon ni Noah, iilan lang ang naligtas. The same today, iilan lang po ang papasok. Last. Salamat, Pastor. Mabisinak. Okay. 69. And today, the church is reflecting the light of the absence of God. So ang church o believer, magre-reflect ang liwanag sa kanyang buhay kapalit ni Kristo. Kung paanong si Kristo noon may ginampanan siya, ikaw ngayon ang gumaganap sa kanyang iniwan. The church is reflecting the light of the absent Son of God. The church is a reflection of the light because he said, a little while and the world seeth me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the age. The works that I do, siya po ang reflection. The works that I do, lights that He made manifest, and there's no light except through the Word of God. Wala pong ibang liwanag ngayon. Third coming message. Kapag second coming message mo, dilim na po yan. At hindi na rin po. Kaya nga sabi ng prophet, kung yung dating aral, ang maririnig nyo, hindi yan galing sa Diyos. Pero dating aral. Ibig sabihin, naging aral, naging tama sila noon. Pero lumipas na at merong bago, hindi na po yun, dilim na po yun. Ang tama yung kung ano ngayon ang mensahe ng panahong ito. And there's no light except through the Word of God. There was. That Son is the Word of God. In the beginning, God said, let there be light. And when the manifested Word of God, when the Word of God was manifested, there was light. So pag sinabi ng Diyos, nangyayari. At sinabi ng Panginoon, sa huling araw, magiging mapanganib. Hindi po nangyayari. Amen. So, nawa lahat tayo yung binigkas na salita. Kumbaga ganito. Lahat ng mga believer ng Dagupan, kasama ko. Ayaw niya. So, binigkas na salita yan. Kasi sinabi din ng propeta yan na lahat ng born again, ligtas po yan. Ang born again po, hindi po yan relihiyon. Persona yan. Ikaw yun. Born again, ibig sabihin, isinilang ka muli. Hindi ng nanay mo. Isinilang ka sa kaharian ng Diyos. Na ikaw nga ay bahagi ng eternal. Yan po ang born again. At kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang born again, bagong tao. Wala na yung dati niyang pagkatao. Pawang bago na.
Kaya kung tayo po'y born again, bago na. Wala na yung dati. Wala na yung dating mga hindi nararapat gawin dahil sabi ng Pablo, lahat ng bagay bago na. At sabi sa verse 18, 5:18 ng 2 Corinthians, ang Diyos ang gumagawa niyan. Hindi po natin ginawa ang maborn again. Ang Diyos ang may gawa kung bakit tayo naborn. Bakit? John 15 verse 16, you have Pero ulitin ko saan mo ngayon kinukonsume ang buhay mo? Gamitin mo yung kay Lord kasi hindi na po ito magtatagal na daigdig. Makabawi man lang si Lord. Tama yung sinabi ni Brother Gerald kanina. Hindi natin mababayaran yung kamatayan ni Lord. Simple lang ang hinahanap ni Lord sa atin. Worship God and serve Him. Hello? Ngayon, tanong, naglilingkod ba tayo kay Lord? Ba't yung iba din nag-amen? Naglilingkod ba tayo kay Lord? Ano ang ginawa mo naman sa paglilingkod mo? Hello? Kasi pag sinabing serving, ang waiter, kung titingnan nyo, analisahin mo, parang nakaupo, nag-wait. Pero, ang waiter po nagsiserve yan. At tayo po'y waiter na dapat nagsiserve sa kung sino yung dapat paglingkuran. Ngayon dito sa buhay natin, meron tayong dapat paglingkuran. Ang Diyos. At tingnan nyo, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, walang kulang. Amen? Hindi magkukulang ang ating Amen? Walang pagkukulang sa isang tahanang naglilingkod sa ating Panginoon. Awit tayo.